Last year, pumunta ako sa Japan at nag-rent kami ng van. Originally, yung kasama ko ang dapat magda-drive. Pero nung nalaman niya right-hand driving doon, bigla siyang umatras. Well, kasi dito sa Pilipinas, left-hand driving tayo. Tignan mo tong mapa. Yung orange, right-hand driving countries. Yung blue naman, yan yung mga left-hand driving countries. Yes, including the Philippines. Kasama natin ang US, China, at halos buong mundo. In fact, 2/3 ng countries sa mundo, left-hand driving. Yung natitira, which is 1/3, ay right-hand. Pero ang tanong, bakit hindi na lang lumipat sa left-hand ang lahat para uniform? Para sagutin yan, kailangan natin bumalik sa Middle Ages. Noong medieval period, bago pa na-imbento ang kotse, ang mga tao ay naglalakbay na nakakabayo. Mas safe ang paglalakbay sa kaliwang side dahil una, gusto ng tao na nasa gitna ng kalsada ang dominant hand nila or yung kanang kamay. Kasi in case na may bandits o may kaaway na kailangan nilang labanan gamit ng espada o kutsilyo, mas safe na sumakay sa kabayo mula left side, malapit sa roadside kaysa gitna ng daan. Kaya halos buong mundo noon, right-hand traffic. Nag-iba lang ang lahat dahil sa French Revolution. Noon kasi, nahahati ang kalsada depende kung anong social class ka. Yung mga mayayaman, nakakalesa sa kaliwa. Yung mga mahihirap naman, pinipilit maglakad sa kanan. Pero nung natanggal na ang aristocracy, ayaw nilang mahalata. Kaya lumipat sila sa left hand para mag-blend in. Dito nagsimula ang left-hand traffic sa France. Meanwhile sa England, nanatili sila sa right hand. At noong 1835, ginawa na itong official law. Pagdating naman sa panahon ni Napoleon, simple lang ang rules niya. Sinakop ko kayo, nilipat kayo ng side. Kaya kumalat ang left-hand driving doon sa malaking bahagi ng Europe dahil yun ang trip ni Napoleon. Pero eto na, the car era. Nung dumating na ang mga sasakyan, originally, ginawa ang steering wheel sa kaliwa, tulad ng horse buggies. Pero nung 1908, yung Ford Model T na kotse, nasa kanan ng steering wheel. Para mas safe at mas convenient, bumaba ang pasahero. At dahil nga yung Amerika noon o US, ang pinakamalaking exporter ng sasakyan, maraming bansa ang napilitang mag-switch to left hand para compatible sa US-made cars. Pero may mga bansa na matigas ang ulo at hindi sumabay. Andyan ang UK, Australia at India, mga British colonies. Hindi din lumipat ang Japan at Thailand dahil may historical ties sa Britain, kaya hanggang ngayon right hand pa rin sila. Pero bakit hindi nalang mag-switch ang lahat sa left hand ngayon? Ang sagot, mahal, as in sobrang expensive. Ang example na lang, Sweden. Noong 1967, nag-switch sila from left to right. Alam mo ba ang ginawa nila? Ni-repaint nila lahat ng road markings. Inilipat nila lahat ng bus stops. Ni-redesign din nila ang mga intersections. At pinalitan nila ang mahigit sa 360,000 na street signs. At exactly 5 AM, sabay-sabay silang 28 million kronor or more than $400 million today. At yan ay noong 1967 pa. Mas konti pa ang tao, mas konti pang sasakyan, mas simple pa ang traffic system. Imaginein mo na lang kung gagawin niya ng isang bansa ngayon. Mas magastos, mas crowded, at mas komplikado. Literal na bangungot sa budget at logistics. Kaya ang rule of thumb ng mga bansa ngayon, kung hindi naman sira ang sistema, huwag ayusin. So yun ang kailangang unahin ng isang bansa, gaya ng ekonomiya, edukasyon, transport, bago isipin ang paglipat ng pwesto ng driver. Alam mo ba kung paano napapanatiling lumulutang ng mga tao noon ang isang kahoy na bangka ng mahigit 10 taon nang walang kahit isang tagas? Mas matalino ang sagot kaysa iniisip mo. Ang mga gumagawa ng bangka na nakikita mo ay hindi lang basta kumakatok sa kahoy. May ginagawa silang teknik na ipinapasa na sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang tawag dito ay seam caulking. Kumukuha sila ng bungkos ng espesyal na inihandang mga hibla at pinupuno ito ng malalim sa pagitan ng mga lapat ng kahoy, hinihigpitan dahan-dahan gamit ang isang kahoy na maso. Mukha itong mabagal, pero kapag isang buong bangka ang gagawin, aabot ito sa daan-daang libong hampas. Pasensya na ginawang sining. At hindi basta basahan ang mga hiblang iyon. Mga pinrosesong hibla ng abaka, hibla ng niyog, minsan hinahaluan pa ng natural na dagta o langis. Ang matalinong bahagi, umiinit at lumalaki ang mga hiblang ito kapag nababasa. Pagkaabot ng tubig dagat, lumulobo sila at ikinakandado ang mga singit ng kahoy
parang natural na bersyon ng active sealant. Kaya ang mga tradisyonal na kahoy na bangka ay nakakayanan ang bagyo nang hindi tumutulo. Pagkatapos nito, nilalagyan pa ng isa pang proteksyon. Pinapahiran nila ang labas ng pine resin, cedar oil o tung oil. Kapag natuyo, nagiging natural na waterproof na baluti na lumalaban sa pagkabulok, insekto, at kahit mga nilalang sa dagat na mahilig kumain ng kahoy. Bawat hampas ng maso at bawat selyadong singit ay galing sa henerasyon-henerasyong karunungan. Sinaunang kaalamang pandagat na hindi kailangan ng bakal, hindi kailangan ng glue, puro natural na materyales, sapat para panatilihing buhay ang isang kahoy na bangka sa maraming taong pagharap sa malalakas na alon. Alam mo bang nagkaroon noon sa Africa ng epidemya ng walang tigil sa pagtawa? Nangyari ito sa Kashasha, Tanganyika, na ngayon ay Tanzania. Nagsimula lang sa 3 estudyante sa isang maliit na paaralan. Walang dahilan. Bigla lang silang tumawa ng tumawa, pero sa halip na huminto, kumalat ang pagtawa sa buong klase hanggang buong paaralan na ang hindi makontrol ang sarili. Hindi ito basta tawa lang. Ito ay hysterical laughing. May kasamang pag-iyak, paghingal at minsan pagkawala ng malay. Nang pinauwi na ang mga estudyante para tumigil ang problema, pero mas lumala. Sa loob ng ilang linggo, libu-libong tao na ang tinamaan. Mga magulang, guro, kapitbahay, lahat nakakaranas ng biglaang tawa na tumatagal ng oras o araw. At dahil dito, nagsara ang 14 na paaralan. Nagkagulo ang buong komunidad. At ang mas nakakatakot, walang sickness, walang virus, walang kahit anong chemical. Nang tumingin ang mga eksperto, hindi nila mahanap ang source. Ang pinaka-closest theory hanggang ngayon, mass psychogenic illness o simpleng salita, collective stress na naging pisikal. Pero bakit tawa? Bakit buong bayan ang apektado? At bakit bigla ring tumigil nang walang explanation? Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Pero ito, paano kung biglang lahat ng tao sa paligid mo tumawa ng walang tigil? Know that there are trees on Earth that actually walk from one place to another? These trees are called Socratia exoriza. These special types of palm trees walk about 2 to 3 centimeters per day from their original place and about 20 meters per year. These palm trees walk because in the dense forests they don't get enough sunlight due to the fact that they are calculated to be around 15 to 20 meters tall and 16 centimeters in their diameter. Now, in order to get sufficient amount of sunlight, their roots grow in the direction of sunlight and their old roots lift into the air and then die. Unlike other usual trees, palm trees have their roots mostly outside of the soil that gives these trees a broom-like shape and structure.